Kinabukasan nga guys, eto nga bumungad sa atin dito sa beach resort. Sobrang nakaka-relax talaga kapag naririnig mo yung hampas ng alon ng tubig sa dagat. Bali ngayong araw din guys, ang biyahe namin papuntang Tagaytay. Sana all magtatagaytay. Bali na pag-usapan nga namin ng driver ng van na si Pop Smart na dumaan na lang kami sa Olongapo at sa Bataan. Di pa niya kasi kabisado ang mga rules and regulations sa loob ng SBMA. Mahirap na daw kasi baka bigla siyang abutan ng order slip. At ayun na nga guys, andito na nga kami sa Olongapo. At nadaanan nga namin tong isang pinaka-landmark ng Olongapo, yung rebulto ng ulo ni Apo. Bali iikot tayo dyan sa may rebulto ng ulo ni Apo. Papunta naman tayo sa way ng Dinalupihan, Bataan. At ang isang napansin ko nga nung dumaan kami dito sa Olongapo ay grabe, napakalinis ng Olongapo City guys. At ang isa pa, sinusunod talaga nila yung mga traffic rules and regulations sa kalsada. At sana one time mabalikan ko ulit ang Olongapo. Pero this time tuloy ang biyahe natin papuntang Tagaytay. O, diba guys, fast forward nga tayo, nandito na tayo sa Tagaytay. At ito nga ang una namin pinunta na tourist spot dito sa Tagaytay. Sa may Sky Ranch Tagaytay at dito sa Praying Hand. Nagpicture-picture nga lang kami dito at dumiretso na nga kami dito sa Picnic Grove. Grabe, sobrang ganda dito guys at sobrang linis, napakaaliwalas, talagang sobrang nakaka-relax guys. Meron ding mga activities na pwedeng gawin dito guys, tulad na lang ng zipline at horseback riding. At syempre, nagpicture-picture taking na rin kami. At hindi makukumpleto ang pagpunta mo dito syempre kapag hindi ka bumili ng mga souvenir items. Kaya nagpabili na rin ako kay Mrs. ng mga ref magnet para pang pasalubong. At ayun na guys, itong dalawang magpinsan talagang in-enjoy na nila yung mga pagkakataon dahil bihirang-bihira talagang mangyari ang mga bakasyong ganito. Laki naman! Matagalan ka lang. Kaya kung magawi kayo dito o mamasyal kayo dito sa Tagaytay, ilista nyo lang sa bucket list ninyo itong Picnic Grove. Pwede nga rin pala kayo magdala ng mga pagkain o baon ninyo at dalhin ninyo dito sa mga cottage dito sa Picnic Grove. Pero sa pagkakalam ko, merong bayad kapag gagamitin yung mga cottage. Yun kasi ang nabanggit sa akin nung nagtitinda doon sa may mga souvenir shop. Pero sa tingin ko, okay lang naman na may bayad yung mga cottage dahil syempre doon sila kukuha ng pampasweldo dito sa mga nagmi-maintain sa kalinisan sa Picnic Grove. At pagkatapos nga namin dito sa Picnic Grove, dumiretso na kami sa People's Park. At nakita ko nga itong mga kita ng sticker dito kaya syempre nagdikit na rin ako ng mga sticker natin. Syempre patunay na nakarating tayo dito sa People's Park in the Sky. Kaya kung sakaling papasyal ka dito at meron kang sticker, huwag mong kalimutang magdikit dito. Tabihan mo yung sticker ko ha. Sobrang ganda din ng view dito sa taas ng People's Park in the Sky guys. Yun nga lang para sa akin medyo nakakalula dahil medyo takot ako sa mga matataas na lugar. Pero grabe, tignan mo naman guys kung gaano kaganda dito sa taas ng People's Park in the Sky. Ganyan na view ba naman ang makikita mo? Sinong hindi mapapawaw? O diba guys, grabe, sobrang ganda na nakaka-amaze na hindi mo maipaliwanag yung mararamdaman mo kapag nakita mo talaga to. At pagkatapos nga namin mag-picture-picture sa taas ng People's Park in the Sky, nag-jeep na nga lang kami pababa. Baliktad nga guys, kung kailan naman pababa, saka naman kami sumakay ng jeep. Actually, maglalakad nga ulit sana kami pababa, kaso parang uulan na kaya nag-decide na nga lang kaming sumakay ng jeep. Mahirap na, baka biglang umulan, syempre magtatakbuhan kami sa daan pababa. Baka mamaya magkatisod-tisod kami dyan at gumulong kami pababa. At yun na nga guys, hanggang dito na lang muna ulit ang video natin sa day 2 ng bakasyon namin dito sa Tagaytay.